Ano ang pamagat ng ating paksa ng ating sinalakay? Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa patakarang piskal. Ano nga ba ang konsepto ng patakarang piskal? Ito ay nagmula sa wikang Latin na pis. Ibig sabihin, basket o bag. Sa paglipas ng panahon, ito ay inuunlay sa laping hawak ng pamahalaan. Mga halimbawa sa patakarang fiskal. Build program. Ang programang ito ay isang halimbawa ng paggastos ng gobyerno sa mga proyekto ng pampublikong gawa upang pasiglahin ang ekonomiya. Pagbaba ng buwis sa mga manggagawa. Ang pagbaba ng buwis ay naglalagay ng mas maraming pera sa mga kamay ng mga manggagawa, na maaaring humantong sa mas mataas na paggastos sa mga kalakal at serbisyo. Pagtaas ng buwis sa mga produktong paninigarilyo. Ang pagtaas ng buwis ay isang halimbawa ng paninikip na patakarang paiskal. Ang mga halimbawa ay nagpapakita na ang patakarang paiskal ay isang malakas na tool na maaaring gamitin ng gobyerno upang makaapekto sa ekonomiya. Ang mga patakaran ay dapat na maingat na pinlano at ipatupad upang maiwasan ang hindi gustong mga epekto. Sino ang kumukolekta ng buwis sa bahayan at mga negosyante? Madali lang yan. Ang pamahalaan ay answer. Sigma boy. Pag-isa-isahin ang mga layuning pang-ekonomiya ng paghatang pisikal. Number 1, mapalagaw ang ekonomiya. Number 2, mapatatag ang ekonomiya. Number 3, mapababa ang unemployment rate. Banggitin natin isa-isa ang mga nakaloob sa patakarang pisikal. Paghahanda ng buwis. B. Ang paghahanda ng budget. C. Paggamit ng pundo. D. Pangungutang. Ang binibigyang pansin sa paghahanda ng budget. Paghahanda ng budget, binibigyan ng pansin kung magkano ang gagastusin sa programa ng pamahalaan. Tulad ng edukasyon, kabuuan gastusin ng pamahalaan ay maaaring baguhin upang mapataas o mapababa ang output ng ekonomiya. Pagda ng nagmula ng kita ng pamahalaan. Una, kita mula sa buwis, 81%. Dalawa, kita hindi mula sa buwis, 19%. Pilitang kinuha ng mga pamahalaan sa inyo. Yay!